Ang isang hindi nasusulat tungkol sa ating kultura, mga kapatid, ay ang buhok na malinis, makintab at makapal ay katumbas ng dangal at paggalang sa sarili. Isipin na lang sa mga pinaka masusukal na pusali ng mga depressed area. Makikita mo yung mga tao na kakain ng piniritong basura ang mga tao pero hindi mag-atubiling gastusan ang 2 sachet ng shampoo. Kung bawat babae raw, mga kapatid, ay reyna, ang buhok naman niya ang kaniyang korona. Pero paano kung ang korona mo ay hindi buhok na mahaba, maitim at makintab, kundi puro mga mababangis na ahas? Mga kapatid, isang halimaw na halaw sa Griegong mitolohiya ang ating makikilala dito po sa Sana Lourdes ngayong Biyernes ng Kababalaghan. Sinulat ni Orly Aquino ang dulang ating mapakikinggan tungkol sa tinaguriang Medusa. Ito na po ang dulang pinamagatang Ang Ganda, puro ahas ang buhok niya. Sa lugar na ito, dito ako magsasabog ng lagim. Dito magsasabog ng lagim si Medusa. Malas lang na magiging unang biktima ko. Miss, ba't ka naglalakad dito sa highway ng nag-iisa? Madilim dito. Mapanganib para sa'yo. Hindi ako ang nanganganib. Ikaw. Sumakay ka na rito sa tricycle ko. Ihahatid na kita sa pupuntahan mo. Hindi ako sasakay sa sasakyan mo. Ba't di ka makatingin sa akin? Hindi na kailangan titigan kita. Tatanggalin ko ang telang nakabalot sa ulo ko para makita ka ng mga alaga ko. Gumagalaw! Mga ahas! Oo, lalaki. Mga ahas ang nasa ulo ko. Mga alaga ko na tutuklaw sa'yo. Hindi ka makakahulog po sa pagkakahawak ko. Mamamatay ka sa bagsik ng kamandag ng alaga ko, lalaki. Mamamatay ka sa tuklaw ng mga ahas sa ulo ko. Mamamatay ka! Basta kasama kita, Sam. Feeling secured ako. Kahit dito tayo naglalakad sa madilim na gilid ng highway. Gwapong-gwapo talaga ako sa'yo, Sam. Teka, Terry. Huwag kayong makakap sa akin. Ano ka ba naman, Sam? Magjowa tayo eh. Parang napapasok ka sa akin. Teka, sabi. May nakaparadang tricycle dito sa highway. Ha? Oo nga. May tricycle dito. At kita sa liwanag ng buwan na. Sam, nakabulagta sa ibabaw ng motor ng driver. Di na kumikilos yung driver. At nakatirik yung mga mata niya. Patay na ang driver ng tricycle! Patay na! Patay na ang anak ko. Oo, Aling Pilar. Kaya napasugod ako rito sa bahay niyo. Nakita namin kanina ng boyfriend ko si Sam ang anak niyo. Nakabulagta sa kanyang tricycle sa highway at patay na. Paano namatay ang anak ko? May maliliit na mga sugat ho siya sa mukha at leeg. Mga sugat ho na parang tuklaw ho ng mga ahas.
Lasing ka ba? Hindi ho, Itay. Totoong may nakita kang bangkay sa highway. Oo. At kalugar ho natin ang patay. Anak ni Aling Pilar. Parang natuklaw ho ng mga ahas ang anak ng biyudang yun. Eh, ba't di pa ikaw ang natuklaw ng mga ahas, Terry? Ito yun naman. Nag-iisa niyo ako, anak. Pagsasabihin niyo ako ng ganyan. Mula nang mamatay si Inay, parang ibang tao na ang turing niyo sa akin. Kung patuloy ka magpapakabakla, kundi ka magpapakalalaki, talagang mas mabuti pa para sa akin na matuklaw ka ng mga ahas. Itay naman. Para mawalan na nagbibigay ng malaking kahihiyan sa ating pamilya. Sam, nakakadalawang tagay ka pa lang lasing ka na. Di pa ako lasing na gaya mo, paring Minyong. Kung ano-ano nga pinagsasabi mo Totoo ang sinasabi ko. Totoong may nakita kang patay bago ka napadaan dito sa harap ng bahay namin at nakipag-inuman ka sa akin? Oo, talagang may patay sa highway. Parang natuklaw ng mga ahas. Kalimutan mo ang patay na sinasabi mo. Sa lahat naman ng katropa ko, ikaw ang puro alak ang nasa utak. Di alak, pare. Nakikita mo bang naglalakad sa kabilang kalye? Babae yun Babae nga. Isang sexing chicks ang naglakad papunta sa dilim. Basta babae, matalas ang mata mo. Kesa naman sa'yo na pumapatol sa bakla. Alam nyo naman ang barkada natin na pinipirahan ko lang si Terry. Halika, Sam. Sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sundan natin yung sexing chicks. Dali! Ba't natin siya susundan? Gagawin nating pulutan. Pare, di natin kilala yung babaeng yun. Baka sumabit tayo. Akong bahala. Miss na may takip na tela sa ulo. Ako ba ang tinatawag mo? Oo, ikaw nga. Ba't kanina pa kayo sumusunod sa akin? Makikipagkilala lang sana kami sa'yo ng katropa ko. Pwede ko ba naming makilala at maging kaibigan? Ba't hindi? Ako si Minyong. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Medusa. Pwede bang makipagkamay sa'yo? Bago ako makipagkamay sa'yo, magtatanggal muna ako ng takip ng tela sa ulo ko. Ha? Ang mga mata mo! Nagbabaga! Iisang dahilan ng pagbabaga ng mga mata ko. Ang sino mang matitigan ko ay magiging bato! Sam! Bakit, pre? Naninigas ang buong katawan ko! Ha? Magiging bato ka, lalaki! Mamamatay ka! Sam! Tulungan mo ako! Parang Minyong! Ba't di ka kumilos? Naging bato ang katropa ko! Naging bato! Hindi totoo to! Hindi totoo! Naging bato ang katropa ko! Hindi lang kasama mo ang magiging bato, lalaki. Hindi lang siya ang mamamatay. Pati ikaw! Ay, sumabok! Huwag ka
lalapit sa akin! Hindi na kita ipapatuklaw sa mga ahas ko sa ulo. Pag natitigan ka ng nagbabaga kong mga mata, magiging bato ka! Mamamatay ka! Ayoko pa mamatay! Hindi mo ako matatakasan, lalaki! Hindi mo matatakasan ang bagsik ng kapangyarihan ni Medusa! Tahimik na tahimik ang paligid. Ha? May lalaking tumatakbo sa tabi ng highway. Pinapara ang motor ko. Hihintuan ko siya. Eddie! Oh, Sam. Ikaw pala. Buti na pa rito ang motor mo. Anong problema? Ba't parang takot na takot ka? Yung isang katropa ko, naging bato. Ano? Lasing ka ba sa droga? Hindi! Hindi ako tumira ng shabu. Magkalugar lang tayo. Di mo ako maloloko. Bago pa ako naging pulis, nakulong ka na sa paggamit ng bawal na gamot. Hindi ako lasing sa droga ngayon. Paano magiging bato ang katropa mo? Tinitigan siya ng isang misteryosong babaeng nagbabaga ang mga mata. Sinong lolokohin mo? Totoo ang sinasabi ko. Para maniwala ka sa akin, ituturo ko sa iyo yung kinaroroonan ng katropa kong naging bato. Mga ahas, mga alagad ko, tinawag ko kayo, tinipon ko kayo dahil meron akong ipag-uutos sa inyo. Ilan sa inyo ang nakakita sa lalaking nakatakas sa akin kanina? Iniuutos ko sa inyong hanapin niyo siya. Hanapin niyo siya at patayin! Malalaman ko kung totoo ang inireport sa akin ni Sam. Ayon sa dating addict na yun, sa lugar na ito naroon ang katropa niyang naging bato. Uy! Pagbaba ko sa motor ko, may natamaan ako sa di kalayuan. Isang lalaking nakatayo at parang estatwa na di gumagalaw. Di ka panipaniwala to. Pero totoo nga ang sinabi ni Sam. Narito ang katropa niya. Matigas na matigas ang katawan. Naging estatwa nga ang katropa ni Sam. Naging bato. Huwag mo abalahin ang paggawa ko ng mga figurin, Terry. Hindi ko naman gusto abalahin ang trabaho niyo, Itay. Pero lumapit ho ako sa inyo dahil... Dahil nakakita ka ng patay sa highway na parang natuklaw ng ahas. Bukod ho ron, may isang kalugar pa ho tayo na naging bato. Pwedeng maniwala ako na may taong namatay dahil sa tuklaw ng ahas. Pero di ako maniniwala na may taong naging bato. Kahit ang ilang barangay tanod ho, di makapaniwala. Pero sila mismo nakakitang totoo ang ipinaalam sa kanila ng kalugar nating pulis. May isang taga rito na naging bato. Terry naman,
Kaya mag-ingat ho tayo, Itay. Hanggat pwede maiwasan ho lumabas ng bahay paggabi. Dahil baka tayo naman na matuklaw na mga ahas o maging bato. Anong naririnig kong yun? Parang huni ng mga ahas. Paano magkakaroon ng ahas dito sa kwarto ko? Nag-iisa ako rito. May mga ahas na gumagapang papasok sa bintana. Ang daming ahas. Kailangan makalabas agad ako rito sa kwarto ko at makahingi ng tulong. Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Sam? Ha? Eddie! Buti dumating ka! Papunta ako sa presinto nang marinig ko ang pagsigaw mo. Eddie! Tulungan mo ako! Iligtas mo ako! Iligtas kita saan? Ang daming mga ahas sa kwarto ko! Ha? Mga ahas? Oo! Parang aatakihin ako ng mga ahas! Ang daming ahas nga ang palabas sa bahay niyo, Sam. Parang hinahabol nila ako. Kumagapang sila palapit sa akin. Huwag kang matakot. Hindi. Aatakihin tayo ng mga ahas. Bago tayo maatake ng mga ahas, papuputokan ko sila. Sam, napatay ko ang ilang ahas na parang aatake sa atin. Gumapang na palayo ang ibang ahas na hindi mo napatay, Eddie. Parang natakot sila sa baril ko. Hindi napatay ng mga alagad kong ahas ang lalaking iniutos kong patayin nila. Dahil ilang ahas ang napatay ng lalaking yun na may sandata. Mga alagad ko, habang nakakubli ako rito sa likod ng puno, salakayin niyo ang lalaking may sandata. Tungklawin niyo siya. Patayin niyo siya. Buti, lumayo na ang mga ahas sa bahay ni Sam. Kaya nakauwi na ang dating adik na yun. Tutuloy na ako sa presinto. Ha? Mga ahas? Ang daming malalaking ahas na lumabas sa likod ng puno sa di kalayuan. Mabilis na gumagapang ang mga ahas palapit sa akin. Pabubutukan ko sila. Naubusan na ako ng bala. Tutuklawin na ako ng ahas. Kung di ako mabilis na nakailag, natuklaw na ako ng isang ahas. Ubus na ang bala ng baril ko. Kaya wala akong kalaban-laban sa mga ahas na to. Kaya kailangan kong makalayo agad sa lugar na to. At pag di ko natakasan ng mga ahas, tiyak mamamatay na ako. Itay, aalis ho muna ako ha. Umalis ka kung gusto mo. Ay, di ho ba niyo itatanong kung saan ako pupunta? Saan ba pupunta kung di man lalaki ka? Hindi mo lang ba sasabihin na mag-iingat ako?
Bahala ka na sa buhay mo. Hoy, Terry. Kung aalis ka, lumayas ka na sa harap ko. Tutal wala kang ginawa sa maghapon kundi magayos sa harap ng salamin sa kwarto mo. Buti pa sa'yo ang pusang ligaw. May pakinabang sa paghuli ng mga daga. Sa'yo puro konsumisyon at kahiyan lang ay inaakit mo sa bahay na ito. Pwisit ka! Wala talagang pagmamahal sa akin ng itay ko. Wala lang sa kanya kahit saan ako magpunta. O kahit ano ang mangyari sa akin. Mabuti pa siguro na mamatay na ako. Lalaki. Sino ka? Ako si Medusa. Medusa? Medusa ang pangalan ng babaeng nasa labas nitong bahay namin, Terry. Oo, Aling Pilar. Kaibigan mo. Eh, kanina ko lang ho siya nakilala. Lumapit ho sa akin sa kalye at nakipagkilala. At nagtanong kung saan siya pwedeng umupa ng matitirhan. Kaya sinamahan ko siya rito sa inyo. Dahil alam kong mula nang mamatay ang nag-iisang anak niyo, nagsosolo na kayo rito sa bahay niyo. At may kwarto ho rito na pwede niyong paupahan. Mukhang mabait naman ang kasama mo, Terry. At maganda. Eh, maganda nga ho siya pero natatakpan ng tela ang ulo niya. At mukha rin hong mahihain. Dahil madalas na sa ibaba siya nakatingin habang nakikipag-usap. Papasukin mo na siya rito sa sala. Ay, siya. Sige ho. Oo. At mag-uusap kami tungkol sa pagtira rito sa bahay ko ni Medusa. Medusa, okay na ba sa'yo tong kwarto sa bahay ni na Aling Pilar? Pwede na to sa akin, Terry. Eh di pwede na kitang iwan dito. Oo. Kasi pupuntahan ko pa yung boyfriend ko eh. Sige. Oh, ba't parang umiiwas ka ng tingin sa akin, Medusa? Medyo masakit kasi ang mga mata ko. Ha? Kahit narito ka na sa kwarto eh may balot pa ng tela ang buhok mo. Nakasanayan ko na kasi na ganito ang ayos ko. Malamang mas maganda ka kung nakalantad ang buhok mo. Marunong ako magayos ng buhok. Gusto mo bago ako umalis, ayusan muna kita? Huwag na. Siya, sige. Alis na ako, Medusa. Salamat sa tulong mo sa akin, Terry. Ay naku, wala yun. Walang-wala. Sa ibang araw, matutulungan din kita. Ay, sana nga matulungan mo akong kumita ng pera, Medusa. Para magkaroon ng pakinabang sa akin ng tatay ko. Lalo na ang boyfriend ko. Matapos kong matiyak na nakatulog na si Aling Pilar, lalabas na ako ng bahay. At mag-uutos uli ako sa mga alagad ko. Mga ahas, mga alagad ko, makipagkita kayo sa mga kauri ninyong inutusan kong pumatay. Patayin niyo ang lahat ng iutos kong patayin niyo. Pumatay kayo ng pumatay ng tao!
nga mga kasama. Ihanda niyo ang inyong mga sandata at sumama kayo sa akin. Talagang nagbalik ako rito sa presinto para magpatulong sa inyo. Dahil maraming ahas ang nagtangkang pumatay sa akin. Maraming ahas ang sasagupain natin. Napawang mga makamandag at mababangis na mga ahas. Kasama! Ayun sa di kalayuan ng pulutong ng mga ahas na umatake sa akin kanina. Tinakasan ko sila kanina para masundo ko kayo. Nakita tayo ng mga ahas at gumagapang sila palapit sa atin. Kaya ihanda niyo mga sandata niyo. Paatake na sa atin ang mga mababangis at makamandag na ahas. Kaya pabutukan na natin sila. Tinuklaw ako na ahas! Ako rin! Tinuklaw ako ng ahas! Namamanid na ang buong katawan ko. Napakaraming ahas ang umatake sa amin ng mga kasama kong pulis. Nabatay namin yung ibang ahas. Pero may ibang nakalapit at tumuklaw sa mga kasama ko. Natuklaw rin ako ng isang ahas. Pakirot ang braso kong natuklaw. Mamamatay yata ako sa bagsik ng kamandag ng ahas. Nakasakay nga ako rito sa mobil. Natakasan ko ang mga ahas na umatake sa amin ng mga kasama kong pulis. Pero makirot ang braso ko. Namamanhid. At nararamdaman kong gumagapang sa katawan ko ang bagsik ng kamandag ng ahas. Di ako dapat patangay sa kirot at takot. Kailangan lakasan ko ang loob ko para tuluyan akong makatakas sa mga ahas at makapagpagamot ako. Ano yung naririnig kong huni sa labas nitong kwarto ko? Parang huni ng ahas. Ay, makabangon nga muna. Titingnan ko kung may ahas na nakapasok sa loob ng bahay namin. Parang dito nang gagaling sa salang naririnig kong huni. Diyos ko! Ang laking ahas! Gumagapang sa sala! Sawa! Sawa! Mga kapitbahay! Saklolo! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Aling Pilar! Sam! Ba't mo kayo umahangos? At parang takot na takot kayo? May sawa sa loob ng aming bahay. Sawa ho? Oo, sawa nga. Kung di ako nakalabas agad ng bahay, malamang napatay na ako ng malaking ahas. Eddie, wala ka nang dapat ikabahala. Ligtas na ho ako, doktora. Oo, naturukan na kita ng gamot na anti-venom. Naagapan ko nang huwag kumalat ng tuluyan ng kamandag ng ahas sa buong katawan mo. Salamat ho.
Buti nakarating agad ako rito sa klinika nyo. Malaking bagay rin na malakas ang loob mo, Eddie. Talagang sinikap kong lakasan ang loob ko at magpakahinahon, doktora. Kahit nararamdaman kong unti-unti nang namamanhid ang buong katawan ko. Kung nagpanik ka, malamang naging mabilis ang pagkalat ng kamandag ng ahas sa buong katawan mo. At di ka sana nakaligtas. Tayo na ho, Aling Pilar. Saan tayo pupunta, Sam? Sa bahay niyo ho. Ayoko. Takot ako sa ahas. Sige ho, dito na muna kayo sa tabi ng kalye. At ako na ang lalapit sa bahay niyo. Pag nakita kong nasa bahay pa ni Aling Pilar yung sawa, saka ko hihingi ng tulong sa mga kapitbahay niya. Ang babaeng nasa pinto ng bahay ni na Aling Pilar. Ang babaeng yun na may balot ng tela sa ulo. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang misteryosong babaeng nagbabaga ang mga mata na tumitig sa isa kong katropa, kaya naging bato. Halimaw ang babaeng nasa bahay nila Aling Pilar. Halimaw! Hindi ko maintindihan si Sam. Aalamin daw niya kung nasa sala pa ng bahay namin ang nakita kong sawa. Pero bago pa siya nakalapit sa bahay namin, kumaripas na siya ng takbo palayo na parang takot na takot siya. Mas takot yata sa ahas ang Sam na yun kesa sa akin ha. May narinig pa rin akong huni ng ahas sa loob ng aming bahay. At parang galing sa kwartong inuupahan ni Medusa. Sisilip na ako sa siwang ng bintana ng kwarto. Diyos ko! Ang babaeng umupa ng kwarto sa bahay ko. Si Medusa. Nang tanggalin niya ang telang nakabalot sa kanyang ulo, nalantad ang kanyang buhok na gumagalaw. Mga ahas! Mga ahas ang buhok ni Medusa! Mga ahas! Ay, Diyos ko! Hihimatay yata ako sa sobrang takot! Aling Pilar? Medusa! Ba't ka sumigaw kanina? At ba't parang takot na takot ka? Huwag kang lalapit sa akin. Ano bang nangyayari sa inyo? Nakita ko. Nasilip ko sa siwang ng bintana ng kwarto mo na nang tanggalin mo ang balot sa ulo mo. Nakita mo ang mga alaga ko? Kitang-kita ko, Medusa. Mga ahas ang nasa ulo mo. Wala na pala akong dapat itago sa'yo. Ayan! Aling Pilar, ngayong tinanggal ko uli ang telang nakabalot sa ulo ko. Huwag mo ilapit sa akin ang mga ahas sa ulo mo. Hindi ko lang ilalapit sa iyo ang mga alaga ko, Aling Pilar. Ipatutuklaw kita sa mga ahas sa ulo ko. Huwag! Ipatitigin ko sa iyo ang bagsik na kamandag ng mga alaga kong ahas. Terry! Medusa! Ako nga, Terry. Ikaw pala ang kumakatok sa labas ng bintana nitong kwarto ko. Nalaman ko kasi na sa bahay na ito ka nagtuloy. At narito ka sa kwarto sa silong. Ba't ka nariyan sa labas ng bahay namin? Hindi ba sinabi ko sa'yo na tutulungan kita? Tutulungan mo ako? Magkakapera ka, Terry. Paano ako magkakapera, Medusa? Paano?
Pinara mo ang motor ko, Sam. Eddie, ayaw maniwala ng ibang kalugar natin sa sinasabi ko. Ano bang sinasabi mong ayaw paniwalaan? Narito sa lugar natin ang misteryosong babae na naging dahilan kaya naging bato yung isang katropa ko. Wala kang maniniwala sa'yo. Pero totoo sinasabi ko. Kilala ka kasing drug addict. Di na ako nagdodroga. Nagtino na ako matapos kong makulong ng ilang buwan. Totoo sinasabi ko, Eddie. Kung totoong nasa lugar na ito ang babaeng nagbabaga ang mga mata at kapag tumitig ay nagiging bato, nasaan ang babaeng yun? Nasaan ang misteryosong babaeng mamamatay tao? Eddie, pinara ko ang motor mo dahil namataan ko ang kausap mo kanina si Sam sa di kalayuan. Nakita raw niya dito sa lugar natin yung babaeng nagbabaga ang mga mata. At kapag natitigan, ay magiging bato ka. Naniniwala ka naman sa kanya. Ako mismo ang nakakita sa katropa niyang naging bato. Ewan ko sa'yo, Eddie. Pero kung ako sa'yo, hindi ako maniniwala kay Sam. Wala sa hustong pag-iisip ang tao niyo eh. Dahil pati ang anak kong bakla, pinatulan ng hangal na si Sam. Medusa! Ang gagandang figurin niyang inilabas mo sa bag. Figurin niya ng iba't ibang mga insekto, Terry. Oo nga, at mas magaganda kaysa sa mga ginagawa ng itay ko. Oh. Maibebenta mo ng mahal ang mga figurin na yan. Oh? Gagawin mo akong ahente ng mga figurin? Hindi. Sa'yo lahat ang mapagbebentahan mo. Basta pumayag kang makitira ako rito sa kwarto sa silong ng bahay niyo. Eh, yung wala ka naman problema sa akin. Pero hindi kasi papayag ang tatay ko na makitira ka rito. Bakit mo ipapaalam sa tatay mo ang tungkol sa akin? Kaya nga pa sikreto akong pumasok dito sa kwarto mo. Kailangan ko ang tulong mo, Terry. Kailangan ko ng matitirhan. Umupa ka na ng kwarto sa bahay ni na Aling Pilar. Patay na ang matandang yon. Patay na si Aling Pilar? Pinatay ng mga ahas. At natatakot ka mapatay rin ng mga ahas? Kaya naparito ka para humingi ng tulong sa akin? Ganun nga, Terry. Matutulungan mo ba ako? Madaling araw na, Sam. Eddie, napatunayan mong totoong sinasabi ko? Oo, dahil natagpuan kanina ang bangkay ni Aling Pilar sa harap ng kanilang bahay. Malamang pinatay siya ng misteryosong babaeng sinasabi ko sa iyo. Naniniwala ako sa iyo, kaya isinama kita. At nagpatulong ako sa iyo sa paghahanap sa misteryosong babaeng sinasabi mo. Dahil di ko siya natagpuan sa bahay nila Aling Pilar. Malamang nagtago na ang halimaw na yun dahil mag-uumaga na at sa gabi lang siya lumalabas para magsabog ng lagim. Kaya bababa na ako rito sa motor mo. Sige, Sam. Mamayang gabi na lang ako sasama uli sa'yo sa paghahanap sa misteryosong babae. Okay. Pupunta muna ako sa presinto. Uuwi na muna ako. Sam! Si Terry, nakadungaw sa bintana ng kanyang kwarto at kinakawayan ako. Halika muna! Lalapitan ko muna siya. Baka makadilihensya ako sa kanya bago ko umuwi. Ha? Ba't para ka natuklaw ng ahas, Sam? Ang misteryosong babae na naging dahilan kaya naging bato ang katropa ko. Namataan ko sa loob ng kwarto ni Terry. Nasa bahay ng bakla ang misteryosong babaeng mamamatay tao.
Sam, niloloko mo ba ako? Hindi umang Rod. Pasikretong kinawayan kita kanina nang mamataan kitang nakadungaw sa bintana ng kwarto nyo. At sinenyasang kitang mag-usap tayo dito sa likod bahay nyo. Dahil gusto kong patunayan sa inyong totoo ang sinasabi ko. Tungkol sa misteryosang babaeng mamamatay tao. Wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Mang Rod, maniwala ka sa akin. Ay naku, lumapit lang ako sa'yo para sabihin sa'yo na tigilan mo na ang pakikipagrelasyon kay Terry. Mang Rod, wala kang magiging problema sa akin kay Terry. Nasa misteryosang babaeng mamamatay tao ang problema mo. Nasa bahay niyo siya. Paano mapupunta sa bahay namin ang misteryosang babaeng mamamatay tao? Ang gaganda ng mga figurin ng mga insektong ito, Terry ah. Kakaiba. Yan ho ang dahilan kaya di ako nakapagbukas agad ng pinto, Itay. Nang kumato kayo kanina dito sa kwarto ko, nag-aayos ho ako ng mga figuring yan. Saan galing ang mga ito? Kakaiba ang pagkakayari. Pulidong pulido. Parang di nagdaan sa hulmahan. At wala akong masilip na dugtungan. At di nabasag kahit inihampas ko sa sementadong pader. Kailangan malaman ko ang formula sa paggawa ng ganitong kakaibang figurin. Pag nagkataon, Terry, yayaman talaga tayo. Itay, galing po ang mga figuring yan sa isa kong kaibigan. Sino ang kaibigan mong yon? At nasaan siya? Saka ko na ho siya ipapakilala sa inyo. Terry, nararamdaman kong parang may tinatago kang ibang tao rito sa kwarto mo. Wala ho, Itay. Dito sa likod ng kurtina. Nahahawiin ko. May ibang tao nga rito sa kwarto mo, Terry. At babae may nakabalot na tela sa ulo. Nakita mo na, Mang Rod. Nasa bahay niyo nga yung misteryosang babaeng naging dahilan kaya naging bato ang katropa ko. Nasa kwarto ni Terry ang misteryosang babaeng mamamatay tao. Masyado ka ng maraming nalalaman laban sa akin, lalaki. Medusa, boyfriend ko nasa labas ng pinto ng kwarto ko. Tititigan ka ng mga nagbabaga kong mga mata, lalaki. Para maging bato ka. Naging bato si Sam! Naging bato si Sam! Medusa! Ba't mo ginawa ba sa boyfriend ko? Lahat ng maging hadlang sa pagsasabog ko na lagim ay mamamatay, Terry. Pati kayo ng ama mo. Hindi maaari. Huwag mo itamay kami ng tatay ko sa kasamaan mo! Isang titig ko lang sa sino man sa inyo ay magiging bato kayo. Mamamatay. Medusa, please, maawa ka sa amin. Hindi ako marunong maawa. Magkaibigan tayo, Medusa. Hangal! Kinasangkapan lang kita para mas madali ako makapagsabog ng lagim sa lugar na to. Hindi mo mapapatay kami ng pamilya ko! Terry! Tumakas na tayo! Susunod ako sa inyo, Itay! Hindi kayo makakatakas, Terry! Walang sino man sa inyong mag-ama ang makakaalis ng buhay sa bahay na to! Lahat kayo mamamatay! Paglabas ko ng bahay, hihingi ako ng tulong sa aming mga kapitbahay. Mga ahas! Napakaraming ahas ang gumagapang sa paligid na aming bahay. Tandaan! Libo-libong mga ahas!
Nabawasan ko ng mga alagad kong ahas, Terry. Napaliligiran na ng mga ahas ang inyong bahay. Kaya walang sino man sa inyong mag-ama ang makakalabas dito ng buhay. Medusa! Huwag mong patayin kami na itay ko! Huwag! Masdan mo, Terry. Ba't tinatanggal mo ang tela na kabalot sa ulo mo? Para makita mo ang mga alaga ko. Mga ahas! Ang daming ahas ang gumagalaw sa ulo mo! Mga ahas ang buhok mo, Medusa! Oo, Terry. Mga ahas nga ang buhok ko. Mga makamandag na ahas na papatay sa inyong mag-ama. Ikaw, Terry. Ikaw ang una kong papatayin sa inyong mag-ama. Patayin mo na ako kung gusto mo! Pero huwag mo itama yung tatay ko! Ayok ka! Matapang ka rin, ha? Ginawa mo ng bato ang boyfriend ko! Wala na halaga sa akin ang buhay ko! Gusto ko lang mamatay! Ano pa hinihintay mo, Medusa? Patay mo na ako! Patay mo na! Masusunod ang kahilingan mo. Pag di mo ako pinatay, ikaw ang papatayin ko! Nag-aaksaya ka lang ng lakas, Terry. Ang kaman na nagalusan ng ina, nanyampas ko sa mukha mo ang figurin. Mamamatay ka na. Tititigan ka ng mga nagbabaga kong mga mata para maging bato ka. Ang kwadradong salamin na nakasabit sa dingding na kwarto ko. Tititigan na kita para maging bato ka. Itatakip ko sa mukha ko ang salamin para di niya matitigan ang mga mata ko. Naging bato si Medusa. Oo, itay. Naging bato si Medusa matapos niya matitigan ang munting salamin na itinakip ko sa mukha ko. Ang salamin na napaharap sa kanya. Ang babaeng ahas. Hamabuho ka naging biktima ng bagsik ng sariling kapangyarihan niya. Mukhang ganun ang aho, itay. Kaya pala, nagapangan pa pala yun napakaraming ahas sa paligid ng bahay natin. Naging bato na. At siguradong patay na ang Panginoon ng mga ahas na si Medusa. Mukhang ligtas na nga ho tayo, itay. Ikaw ang nagligtas sa buhay natin, mag-ama, Terry. Kung di ka naglakas loob harapin si Medusa, malamang naging bato na tayo, mag-ama. O namatay sa tuklaw ng makamandag na mga ahas. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay natin. Naku, wala ho yun, itay. Kahit kailan ho, handa ko itaya ang buhay ko para sa inyong mga magulang ko. Ay, naku, Terry. Patawarin mo sana ako sa mga naging pagkakamali ko sa'yo. Tay naman. Kalimutan na ho natin ang lahat. Terry, sa kabila ng pagkatao mo, ipinagmamalaki kita. At masaya akong masasabi na mahal kita, anak. Itay. Matagal ko na kong hinihintay na marinig sa inyo ang salitang yan. Tumahan ka na, anak. Wala ka nang dapat iiyak at wala na tayong dapat ikatakot. Ligtas na tayo, mag-ama. Sa pagkamatay ng Panginoon ng mga ahas, tapos na ang pagkakalat ng lagim ni Medusa. Ang babaeng ahas, ang mga buhok.